Pirmado na ni Pangulong Duterte ang batas na nagbabago sa rank classification ng mga pulis. Ayon sa may akda ng batas na si Senator Panfilo Lacson na dati ring naging hepe ng PNP, layo ng batas na maiwasan ang kalituhan sa tamang pagkilala sa mga pulis. Live mula sa Quezon City, may report si Susan Enriquez. Susan. Jessica, at ito nga rank classification na ito ay inaasahang maipatutupad ng PNP sa loob ng taong ito, no? Matapos ng lagdaan ni Pangulong Duterte yung batas na mag-modify dito sa rank classification ng mga pulis. At karamihan naman doon sa mga nakausap natin, Jessica, ay welcome na welcome dahil sabi nga nila mas magiging madali daw tandaan at alam nila kung ano ang kinakatawang posisyon o ranggo ng kanilang nakakausap na mga police officer. Welcome raw sa Philippine National Police ang pagbabago sa rank classification ng pulisya. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Duterte ang batas na magbabago sa rank classification ng mga pulis. Ayon sa PNP, makakatulong ito para mas malinaw sa mga pulis kung ano ang mandato ng kanyang ranggo. Dito sa dati nating ranggo na Police Officer 1, tatawagin na itong patrolman. Ang ibig sabihin, alam na natin ang kanyang responsibilidad na talagang siya ay magpapatrolya doon sa luma PO1, Police Officer 1 or Senior Police Officer 1 hanggang SPO4 ay hindi klarado kung ano yung kanilang responsibilidad. Ayon sa may akda ng batas na si Senator Panfilo Lacson na dating naging hepe ng PNP sa pag-amyenda sa Section 28 ng RA 6975, may iwasan na ang kalituhan sa tamang pagkilala sa mga police officer. 30 taon daw kasi matapos maisabatas ang Department of the Interior and Local Government Act of 1990, marami pa rin Pilipino ang sanay na tawagin sa ranggong militar ang mga opisyal ng pulisya. Pero giit ni Lacson, hindi ito nangangahulugan na militarized na ang PNP. Anya, hiwalay pa rin ang function ng AFP at ng PNP. Hindi rin tutol dito si dating Senador Rodolfo Biaso na Chief of Staff ng AFP noong 1991 kung kailan na isabatas ang Philippine National Police sa ilalim ng Republic Act No. 6975 at kung saan naging civilian ang ranggo ng mga pulis. Dahil nga civilian ang police, they are not covered by the Articles of War. So dahil sila ay nananagot sa ilalim ng batas ng civil service ay pinalitan. Pero sa akin, tawagin man natin ang inspector, tawagin natin ang PO3, tawagin natin ang chief superintendent, etc., etc. Kung ang mahalaga dyan ay yung kalidad ng pagsiservisyo nila sa bayan. Inihalimbawa ni Biaso ng ranggo ng Coast Guard na bagaman ginawa ng civilian at nasa ilalim ng Department of Transportation ay nananatili pa rin ang naval equivalent rank kaya hindi sila naguguluhan. Pati ang publiko ay madali rin daw matatandaan ang ranggo ng mga pulis na kanilang nakakausap o nakakasalamuha. Matagal nang ginagamit ang ranggo ng PNP pero after 28 years, hindi pa rin tayo naka-adjust. So, might as well go back to the old rank classification, pero may konting adjustment. So, may gagamitin pa rin na police, ganon, lieutenant, police captain, police major. Para ma-distinguish ito from the military. Tinanong namin ng ilang pulis kung ano ang masasabi nila sa pagbabagong ito. Parang mas maganda pakinggan. Yung police lieutenant. Yung police lieutenant. Kung yun po yung desisyon ng presidente natin. Kasi at least parang ano mo yung ranggo nila kaysa PO1, PO2, PO3. Mas ano yun. Okay sa'yo? Oo, mas okay po. Nalilito rin ba kayo? Hindi man ganong issue. Kaya lang siyempre, pag tinawag mong PO1, PO2, PO3, magkakaibang ranggo, di ba? Mas mabuti na yung tenyente, yung kapitan. Magkakahalo naman ang opinyon ng ilan sa aming mga natanong. Dating major, Mas gusto niyo tawag major? kesa yung P1, P2, P3. Nalilito rin kayo? Okay. Salamat po.
Jessica, sabi nitong PNP, hindi naman ito magiging masalimuot dahil ang mangyayari parang ibabalik nga lang yung dating tawag sa kanila, yung kanilang rank classification. Wala namang mababago doon sa kanilang responsibilidad o kung ano man yung mga job description nila doon sa kanilang pagiging miyembro ng Philippine National Police. Yun nga lang, sa hanay ng mga pangkaraniwang tao, ng mga sibilya, mas madali daw kasi maintindihan dahil hanggang ngayon, yung mga pulis, kahit sila, sinasabi nila na yung mga nakakasalamuhan nila mga sibilyan, talaga tinatawag pa rin sila kung ano yung nakasanayan dati na yung mga major, sarhento, kapitan, general. So, mas welcome sa kanila itong pagbabagong ito para mas madali daw matandaan yung mga police officer. Jessica. Okay, so kailan effective ito, Susan? Effective immediately ba? Kasi yun nga, hindi naman nag-work, no? 28 years na. Tama ka, Jessica. Well, hindi ba masabi ng PNP kung kailan, but definitely, sabi ni itong si Senior Superintendent Manac, this year yan, kasi kailangan lang magkaroon ito ng publication, magkakaroon lang daw ito ng simpleng seremonya, so magiging madali lamang ang pagpapatupad dito at hindi ito matatagalan, hindi gaya ng ibang mga batas na pinipirmahan ni Pangulong Duterte. Jessica. So goodbye na tayo sa PO1, PO2, PO3, PO4, yung inspector, ano pa ba? Superintendent, chief superintendent, pag meron ng estrelya, di ba? Kaysa mas madali kasi general na lang pag may estrelya na sa kanilang balikat. Ang hirap nung, hindi mo tuloy maintindihan, ano ba ang counterpart ng major, captain, colonel, ang hirap. Kailangan i-memorize mo 28 years na andun pa rin marami nating mga kababayan, andun pa rin sa dating rank classification na parang sa militar. Tama ka dyan, Jessica. Nako, sinasabi mo pa, pagka nagko-cover ako ng mga ganyan na may mga police officer ka makakausap, talagang ano nga ba rango nitong si Senior Superintendent, Chief Superintendent, talagang mas madali naman tatanda na Police General, Police Lieutenant, Police Major, talaga naman kahit paano mas madaling tandaan. At saka sa kasual na pag-uusap, di mo naman sasabihin din talaga na Chief Superintendent o Police Senior Inspector dahil tatawagan mo sila ng mga Major, Kapitan, or Sargento. Di ba? Yun yung sabi nga ng mga nakausap natin mas madaling tandaan at sa matagal na panahon, nakasanayan na. Kaya itong mga naging pagbabago, hindi naging katanggap-tanggap at hindi nakasanayan ng ating mga kababayan, Jessica. Sana umpisa ito ng mas marami pang mga pagbabago para mas maging efficient ang ating kapulisan. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.